Sa mapagpalang umaga po sa lahat, lalong-lalo na po sa aking Panginoon Jesus. Kaya yun, bago po tayo dako sa gawain, sa pagbibigay, yun po, salamat po sa Panginoon na talagang napakabuti niya. Yun po, makipagbukas po kayo sa akin sa Mikas. Chapter 6, verse 6 hanggang 8. Sabi po niya dito, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh? Ang Diyos ng nakalangitan, magdala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Na yun po sa buhay, sa aklat po ito ng Mikas, na nalalaman naman po natin ng mga Israelita talagang matitigas po talagang mga ulo. Naggumawa na nga po ang Panginoon ng himala para sa kanila, hindi pa rin po nila yung makikita. Pagkos nagtatanong pa po sila kung ano ba dapat ang ihandog nila. Di ba po? Nasa mga hayop, sawang-sawa na po ang Panginoon sa mga inihandog ng mga hayop, mga tupa, kung ano po, ng mga bagay-bagay. Na ang gusto po ng Diyos, ang ihandog po natin ang ating mga buhay. Na yun po, talagang mahalaga po ang ating buhay na ihandog po natin sa ating Panginoon. Ang gagawin po natin sa ating mga buhay, magpapakumbaba. Di ba po, magpapakumbaba lang po tayo sa ating Panginoon. Nang sa gayon, makita ng Panginoon na totoo po tayo magpapakumbaba sa Panginoon at talagang sinusunod po natin ang kanyang kalooban. Nasabi nga po dito, magpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Nasa pagpapakumbaba pala natin, nakikita po yun ng ating Panginoong Diyos na talagang sumusunod po tayo ng tapat sa Kanya. Importante po ang ating buhay, ang ating sarili, ihandog po natin sa ating Panginoong Diyos. At doon po nakikita ng Panginoong Diyos kung paano po tayo sumunod sa Kanyang kalooban. Di ba po? Na sa ating mga buhay, di ba po, na sa mga hindi po nakakaunawa sa salita ng Panginoon, na hindi pa po nakikita nila ang salita ng Panginoon sa mga hindi po nagbabasa ng Biblia. Yun po talagang hindi po nila alam ang kabutihan ng Panginoon, kung paano nila susundin ang kalooban ng Diyos. Naggumawa po sila ng mabuti, lalong-lalo na po sa kapwa nila. Di ba po? At sa ating Panginoong Diyos, na hindi po nila alam yun. Pero sa atin po, na mga nakakaalam na po ng salita ng Panginoon, yun po talagang mabasa lang po natin ang salita ng Diyos. Ipinapaunawa po sa atin ng Panginoon kung paano po tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Di ba po? Yun lamang po ang ating gawin, ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba po? Ang magpakumbaba, gumawa ng mabuti sa ating mga buhay. Ang mga kasalanan na ginagawa natin, huwag na po natin gawin uli. At yun po nakikita ng Panginoon yan. Kaya maraming salamat sa salita ng Panginoon na ito po na patuloy po natin unawain. Sa Malakias chapter 3 verse 10, di ba po ito, dito po tayo pagpapalain sa pangangailangan ating mga bahay panambahan, sa lahat ng pangangailangan talagang makakatugon po ito. Yun po sa Malakias
13. Yun po. Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun po talaga, napakabuti talaga ng salita ng Panginoon na sa salita po sa Malakias, talagang dito po natin maunawaan kung paano po magamit ang ating ikasampung bahagi sa loob ng ating bahay panambahan. Nasabi po dito sa salita ng Panginoon na upang magamit ang ating ikasampung bahagi sa mga kagamitan ng pangangailangan ng ating bahay panambahan. At doon po makita ng Panginoon kung paano po tayo nagtatapat sa Kanya. Dahil sa ikasampung bahagi, yun po, nakikita po ng Panginoon na kung paano po natin ihanda ang ikasampung bahagi upang ihulog po dyan sa ating tithes and offering. Diba po? Kaya salamat sa Panginoon, talagang napakabuti po niya sa ating mga buhay na hindi po niya tayo hahayaan magkulang. Diba po? Nasabi po niya dito sa 9, diba po, sinusubok po pala tayo ng Diyos. Nasabi po niya dito, ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Na doon po natin makikita kung paano po ibuhos ng Panginoong Diyos ang mga pagpapala na yan sa ating mga buhay kung tayo ay patuloy nagtatapat sa Kanya. Di ba po, sa pagbibigay na kailangan po natin magtapat talaga sa ating Panginoon. Kaya yun talagang kailangan po natin magtapat sa ating Panginoon. Nang sa gayon, ito ay magamit sa ating bahay panambahan, di ba po? Kaya salamat sa salita Panginoon, maunawaan natin ito, di ba? Magbasa lang po tayo ng Biblia para maunawaan natin kung paano po tayo magbigay. Sabi nga po dito sa pinakamataas, huwag po natin hayaan na tawagin tayo ng Panginoon na magnanakaw. Nang dahil lang pala sa ikasampung bahagi, pag hindi po tayo nagtapat, magnanakaw na pala tayo nun sa harap ng Panginoon. Di ba po? Bagaman sabihin natin at sarili natin pera yun. Pero kailangan po natin magbigay ng ikasampung bahagi sa ating Panginoon. Para hindi po tayo magkulang, hindi po tayo tawagin Panginoon na magnanakaw, di ba po? Nakakahiya sa Panginoon, tawagin tayo magnanakaw, di ba po? Kaya maraming salamat sa Panginoon, maunawaan niyo po ito, na patuloy lang po tayo magtapat sa ating Panginoon at magbigay, di ba po? Ngayon sa ating mahal na pastora, yun, pagbasa po kayo sa akin sa pangalawang hari, chapter 11 verse 15, ayan po. Hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain sapagkat matatapat ang mga ito. Ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at ang salaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay hindi na inilagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga parit. Iyon po. Talagang ang ihandog po natin dyan sa labgit, nakalaan po talaga yun sa ating mga pastura. Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, talagang nakalaan din po. Paano po tayo nagtatapat sa Panginoon? Ay ganun din po sa ating mahal na lingkod. Dahil po siya lingkod ng Diyos, kung kapag tayo ay patuloy din po nagpahandog sa Kanya, tiyak magpapalain po tayo lahat. Dahil siya po wala pong ginawa kundi manalangin, itaas po tayo sa Panginoon. Di ba? Upang nasa gayon, ano ba mga dumating sa ating mga pagsubok? Hindi tayo matitinag dahil tayo magtatag ng dahil sa ating mga pastora na siya po ang namamagitan para sa atin at sa Panginoon. Salamat sa buhay ng ating mga pastora. At sige po, patuloy po tayo magbigay. Meron po dyan love gift, tayo sinupiring, salo-salo, maging sa ba yun sa, yung isa sa tago. Misyon! Salamat sa Panginoon.
Okay na po ba na? Sige po, patuloy po natin extend ang ating mga kamay. Please Lord, ang banal ng Lord Jesus. Amang banal sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po Diyos sa ating mga kapatid na patuloy po nagtatapat sa iyo Diyos. Salamat po Diyos sa kanilang mga buhay. Please Lord, patuloy mo po sila pong papalain, maging kanilang mga ikinabubuhay, kanilang mga negosyo, is Jesus, kung meron man, is Jesus. Maraming salamat po Diyos, patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, is Jesus, layos mga sakit karamdaman, is Jesus, upang sila man din po ay patuloy, is Jesus, magkapagbigay sa mga darating pa po at susunod, is Jesus. Salamat po Diyos, salamat po Ama, is Jesus. Patuloy ko po ang mga banal na binabalik ang pinakamatawang puri, pagsamba na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.